Welcome sa new segment ng Love Josie na Kwentuhan with Mommy J. Siyempre lahat ng ating episode ay espesyal at ngayon ako matutuwa kayo kasi very recent lang ay nagkaroon po tayo ng contest na ang pamagat ay Acoustic Heartthrob. At kasama natin ngayon ang kauna-unahang kampiyon ng contest na yon na ginanap sa DSF Alriga Night Market. The grandest, the busiest, and the biggest night market of its kind dito po sa Dubai, United Emirates. Ngayon, kilalanin na natin. Alam kong curious kayo kasi 'di ba? Heartthrob eh. Diba? Totoo naman talaga. Nakahanap po tayo ng totoong acoustic heartthrob dito sa Dubai. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Drew Papa! Hi, Kumusta naman? Kumusta ang buhay artista? Ayos naman po. Hindi ako sanay kasi inside the box ako na tao eh. Alam mo, si Mommy J kasi is very much into the community. So ako, halos lahat ng mga events, mga talents, kilala ko. Pero nanibago ako kay Mr. Drew kasi hindi kita kilala. 'Di ba usually yung mga nagpe-perform sa atin, 'di ba? Kilala ko yung mga magagaling kumanta dito. Saan ka nagtago, Drew? Nasa room lang ako, nagpa-practice lang lagi. Tapos sinishare ko lang yung mga gusto ko kasing aralin na songs. Share ko sa Facebook. So ganun lang akong tao. Balikan natin, bago tayo nag-Dubai, bago ang buhay Dubai ni Mr. Drew, balikan natin sino at ano ang ginagawa ni Drew sa Pilipinas. Sa Pinas po, hotelier po ako. Dati po akong sa Crown Plaza Manila Galleria. Then after po nun, na matapos ko yung contract ko doon, nag-apply po ako sa Starbucks Philippines. Doon po ako na-curious sa pagka-coffee. Okay, mahilig ka sa Opo, coffee? doon po ako naging barista. Naging barista? Yes po. Masasabi mo bang si Drew ay isang magaling na barista? Opo, kasi po nag-handle na po ako ng 5 or 3 stores here sa Dubai. Alam mo, gustong-gusto ko yung pagkakasabi mo ng opo. Confident tayo din eh. Alam mo, hindi ka man lang nag-isip na, sasabihin ko ba kung magaling? Hindi, talagang confident. Yun ang gusto ko. Yan ang Pilipino. Magagaling talaga tayo, di ba? So, kailan ka pa nag-Dubai? Nag-Dubai po ako noong 2017. 2017. Yes po. Okay. So, ilang taon na rin dito sa Dubai. Paano ang Dubai kay Drew? Maganda ba ang trato ng Dubai kay Drew? Nung una po hindi. Kasi, ang hirap pagka first time ko nga pong sumakay ng aeroplano, akala ko may bayad yung pagkain. So, ang tagal nung travel ko, hindi ako kumain. So, gutom na gutom ako pagbaba. So, tinatawanan ako ng mga tao dito. Kasi jeep lang ako, saka bus, saka tricycle. Ganun lang. Tapos biglang aeroplano. Tapos 9 hours flight pa. 9 hours flight pa. So, Oo. natiis ko talagang hindi kumain nun. Ano ang field ni Drew dito? Barista? Full-time barista po. Full-time barista Yes, talaga. So, paano mo narinig? Sino ang nagsabi sa'yo na, Uy, Drew, merong contest doon sa night market, acoustic heartthrob, baka gusto mo. Sino ba ang nagpilit sa iyo? Yung chef ko po dati na katrabaho ko, sabi niya sa akin, kasi galing akong work doon, pagod na ako eh. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Drew, bukas punta ka ng night market dala kang gitara. Akala ko lang, drinking session, gano'n. Sabi ko, bakit? Sabi niya, meron kang audition. Anong audition? Hindi naman ako nagko-contest ka ako. At kinakabahan ako sa mga ganyan, hindi ako sanay humarap sa mga tao. Basta pumunta ka. So pumunta ako doon. Then, pagsampa ko doon, I just go with the flow. Walang preparation? Basta Walang kung ano yun. walang prep. Ano yung kinanta mo nun? Collide po, then ikaw lang ang aking mahal ng VST. So ang daming naghiyawan. Opo, kasi hindi nila ako kilala. Biglang, tulad nga po ng sinabi nyo, hindi ako katulad ng mga musician na laging tumutugtog, pro na talaga. Ako, from my room, then to the stage. Ganun na nangyari. Drew, napanood kita ng finals. Akala ko most of them, yung mga nandun, part sila ng banda. Alam mo yun, tumutugtog talaga. Saan ka natuto na tumugtog ng gitara? Nung tinuruan po ako ng uncle ko nung bata pa ako. So matagal na talaga? Matagal na po. Yung tito ko po kasi mahilig talaga sa mga folk songs. So, doon ako nahasa. Laging pinapakinggan ko sila. So sa talent mo na yan, hindi mo ba naisip na, uy, sumali ako ng banda? Sumali po ako ng banda nung college ako kasi ang choice ko po noon is para mag-finance ko yung sarili ko, kailangan ko po magbanda. Yun lang po yung skill ko na magagamit ko para kumita ako ng pera. So nagigig?
Nag-gig po ako nun, nung college ako. Nung As a college. singer, hindi po ako tumutugtog ng instrument. Ah, okay, singer. Singer Pero po. hindi yung gitarista ka. Hindi po. Hindi. Never. So yung pag guitar and singing sa kwarto mo lang 'yon. Sa kwarto ko lang po. Dito lang po yun. Nung pumunta ako ng Dubai, kasi partition po, ganun. Wala akong libangan, so I bring my guitar po. Then, every time na, kaysa po lumabas ako, hindi naman po kasi ako lumalabas na tao. So, kaysa lumabas ako, nag-aaral ako ng songs. Then, sinishare ko sa Facebook. Meron pa palang ganito kapogi na ayaw lumabas masyado, ano? At saka yung talagang nasa kwarto lang din sila. Meron pa rin pala talaga. Talentado, pero pagkatapos ng trabaho, bahay, tutugtog para malibang. Yun po, Diba? yung pangtanggal ng pagod at stress po. Kumusta ang family sa Pilipinas? Okay naman po sila. Maayos po. Compare sa dating buhay. Taga-probinsya? Opo, Bulacan. Bulacan? Yes po. Okay. Si mami, si daddy, mga kapatid. Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami ng mga lalaki. Yung isa po is gay po. Okay. Bisexual po. Oo. Si Anton. Nagtatrabaho po siya sa ABS-CBN. Ay, hello Anton. Kumusta Yeah. ka dyan? Hairstylist po. So, lahat lalaki ha? Talagang Yes po. 6. Naku, kumusta naman ang sakit ng ulo ni mami at saka ni daddy? Mahirap po kasi pagka lalaki, mga egos ng mga lalaki, ang hirap i-control. So, hindi rin kami nagkakasundo. Pang-ilan ka? Middle. Yun pa. Kaya talagang Pagkasalo introvert. ng, Introvert ako. oo. So, masasabi mo bang introvert ka talaga? Yes po, kasi I enjoy myself lang alone. Parang hindi ko kailangang lumabas, hindi ko kailangang makisalamuha. May gitara lang ako, tugtog. Pero talagang kumuha ka ng lakas ng loob kasi ang daming tao sa night market. Sobra po. Sobrang lamig nga po ng kamay ko para po ngayon. Ano ang ginawa mong preparasyon para sa iyong contest sa acoustic heartthrob? Ang hirap po nung time na yon. Hindi ko po pwedeng i-sacrifice yung work ko kasi nagbakasyon yung in charge. So ako yung pumalit. So habang nasa trabaho po ako, doon po sa garbage area, dala ko po yung gitara ko, nagigitara ako sa garbage room. Pagka-break ko, Pag-break? yes po. Doon ka nagpa-practice? Doon po ako nagpa-practice. So kanta-kanta ako doon sa mga basura. Buti pa yung basura. Naharanahan mo, Oo, pero yun yung lagi mong practice lang. Yun lang ang laging preparation na, Yun kasi lang yun po. lang ang oras Yun lang po. na meron ka. Yun lang po. Saan ka ba nagtatrabaho dito? Sa World Trade Center po. Sa coffee shop The Sum of Us sa likuran ng Sheraton Grand. Alam niyo na kung saan hahanapin ang acoustic heartthrob champion natin, no? Ngayon, pag may nanggulo sa'yo, sabihin mo lang sa akin. ako may kasalanan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung papaano yung naging buhay ng isang Drew. Kasi syempre, may nabago. Marami po. May nabago simula nung nagkaroon tayo ng blessing. Ikaw ba ay thankful ka or naging burden sa'yo na naging champion ka? Hindi naman po. Kasi po, yung purpose po talaga nung... Una, trip-trip lang. Pero yung purpose talaga ni Chef is matulungan namin yung kaibigan namin na dinadialysis sa kidney. So, naging way niya ako para matulungan din namin yung kaibigan namin. So, ibig sabihin, yung iyong napanalunan doon, Yes po, yung 10% po binigay namin doon sa kanya. doon sa kanya. Yes po. Wow, God bless you. Kaya po Drew. binigay siguro sa akin ni God kasi yung purpose mo is clean and pure po. Kasi meron kang good agenda Yes behind po. doon sa pagsali mo. Not to compete po talaga. Naging kaibigan mo ba yung ibang mga nakasama mo doon? Yes po. Lahat po sila na naging kaibigan ko po. Inad ko lahat sila sa Facebook. Nakita kita sa stage noon. Pinahiram mo ang gitara mo, tinulungan mo yung isang contestant. Yes po. Alam mo yun? So, nung nakita kita, sabi ko, nagtutulungan sila. Di ba dapat magkalaban sila? Alam mo yun? So, I think doon napatunayan ko na nagkaroon kayo, nagka-form kayo ng friendship doon sa mga iba. Kasi ilang linggo yun. Almost 1 month po yata. Oo, 1 month na yata. halos lagi kayo magkakasama, magkausap, nag-share kayo ng mga knowledge sa isa't isa. Dumating ba sa time na nagsasuggest sila sa'yo or ikaw nagsasuggest ng mga piece na kakantahin? Ay, yung ano po, yung Heal the World po is para sa suggestion po ng team, ng tropa. So sabi nila, ang dami nangyayari. So just take advantage of it na magbigay ka ng message na hindi for the competition na bumirit ka,
Kasi ganun po, di ba, ang mentality natin pagka grand finals na, kailangan itodo na natin, yung ibirit mo na. So, yung piece po na ano ko is just to inspire people na to be aware na magbigayan tayo, magmahalan tayong lahat. Kaya chill lang. Yes po. Actually, maganda yun kasi ngayon, katulad ng sinabi mo nga, kapag ka-contest, kailangan yung yung, ang tawag doon, yung ng ugat. Nakakapatid ng ugat yung mga piece na kasi the higher Birit the kang note. birit. Oo, parang the more na mai-impress mo yung mga judges. Pero halos lahat naman kayo, nung finals na yon, chill lang. Tsaka, feeling ko nag-enjoy. Kailangan nag-enjoy po i-enjoy lang. Pero may napansin ako isa. Ano po? Napakadami mong fans. Ang daming sumuporta sa'yo na parang isang long table kayo doon eh. Sino-sino sila? Na-collect ko po ng mga kaibigan, parang toys, no? Na-collect ko po ng mga kaibigan since Siya nagsabi, 2017. para toys. Na-collect ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko na na-meet ko dahil sa talent ko. So, sila yung since 2017 na sasabi sa akin na expose mo yung sarili mo, expose mo yung sarili ko. Then, ito na yun, yung nagulat sila na nag-compete na siya. Nag-compete na siya, so labas na tayo lahat ng nagsusuporta. So, doon ako natuwa. Akala ko pag nag-compete ako, nobody, ganun. So, nung nalaman nila na sumali ka dito, doon na rin talaga ang suporta Ang nila. dami nila kahit social media. Nagulat ako na, ang daming views. Isang araw lang, ang dami na agad views, ang daming shares. Ang dami din palang naniniwala sa talent ko. Oo, kung may talent lang din ako sa... Hindi talaga binigay, Drew eh. Gustuhin ko man eh. Alam mo yung gusto ko actually. Kaya lang talagang hindi sa lahat ng tao. Ika nga, katulad ng ikaw, meron kang ganyan, i-share natin. Pero I think right timing, na eto, bukod doon sa na may natulungan ka, eto talaga ay para sa'yo. Do you think na magtutuloy-tuloy ka dito sa kung anong meron ka ngayon sa pagkanta, sa pag-awit? Opo. Kaso nag-hold back po ako dahil may full-time job ako. Then, ang dami kong offers na tumugtog na ako. Which is, yun talaga yung pangarap ko na kumita ng pera sa passion ko. Kasi gigising ka everyday na hindi ka mapapagod eh. Uwi ka masaya. Then, dahil naisip ko, may baby na ako, siguro late na. So, nag-focus na lang ako sa daughter ko. So, Ilang taon na ba siya ngayon? 2 years old. Ay, 2 years old. 2 years old. Nakakatuwa naman. Kamukha ba ng ating heartthrob? Medyo po. Para magagalit yata yung nanay. Pero, hindi mo naman kinu-close yung doors. Hindi po. Lagi kong iniisip na sana matupad ko pa rin yung gusto kong mangyari sa buhay ko na makatugtog. Yun talaga? Yeah. Isa sa mga pangarap mo? Pangarap ko po kasi mag-share lang ng good songs kasi kailangan ng tao ng music eh. Kumusta ang pag-handle mo ngayon? Kasi may mga interviews ka na. Recently, nakita kita Dubai sa Eye Dubai Eye. Dubai Eye lang naman ang ating acoustic heartthrob na si Mr. Drew Papa. Kumusta ang experience na yon? Nakakakaba po kasi bucket list ko yun eh na sana pag naging artist ako, naging musician ako, makatugtog ako sa radyo. So binigay ni Lord, International pa. international pa, so nagulat yung mga tropa. So share na naman sila, ang dami na namang natawa. So nakaka-bless lang din na yung passion mo, kahit pala hindi mo ipahinga mo ng konti. Pag si Lord binigay sa'yo yan, sa'yo talaga eh. Sino ang masasabi mo na pinaka-inspirasyon mo ngayon? Ang inspiration ko po, yung family ko. Yung family ko. Kasi, tulad nung wife ko, siya nag-build up ng sarili ko. Pumunta ako sa Dubai na walang-wala. So, lagi siyang nandyan para sa akin. So, ayun yung inspiration ko. Na tumungtong sa stage na may lakas ng loob. Na para din sa daughter ko na pag nakita niya yung mga videos ko, is malalaman niya na pinurso pala ni Papa yung yung gusto niya sa buhay. Pinurso pala ni Papa. Papa. Yeah. Ang apelyido po talaga niya ay Papa. Akala ko kanina nagbibiro, pero Papa pala talaga. Papa po talaga. Oo. So, gusto mo ba yung daughter mo paglalaki ay tumulad ng pagkahilig sa musika? Ang hirap po kasing sa akin kasi ako yung parent na kung ano yung gusto mo, isusuportahan kita.
Pero kung gusto mo rin yung path ko, edi masaya ako kasi nung bata ko, wala naman akong pambili ng gitara. Wala naman nang sumusuporta. Kasi 50 pesos, 100 lang kinikita ng parents ko noon eh. So, ang hirap umano na, bili mo ako ng ganito. So, ang hirap nung late na ako nagsimula. Siguro mga 25 na ako nagsimula mag-gitara. Mag-gitara? So, Pero, ang hirap. di ba tinuturuan ka na ng uncle mo ng Yeah. Oo. Kaso, tigil po, hiram. Siyempre, pag wala kang gitara, makakalimutan mo yun. Totoo. So, mga 25 ka na, Mga nagkaroon ka ng 20 sarili mo, and then halos araw-araw mo na yun. Araw-araw na po. Ano yung pinaka masasabi mo, Drew, na challenge sa buhay mo na na-overcome mo naman siya? Ang pinaka-challenge siguro lahat ng family na ma-encounter is to lose part of the member of the family. Like my father po. So, nawala siya nung bago ako graduate nung college. Sayang, hindi niya nakita. May ginawa po akong paraan nun. Sige. So, yung pictorial na po, sabi niya lagi niya, alam niya kasi namamatay na siya eh. Lagi niya ako kinakausap, tinatawagan, hindi ako makahinga para mamatay na ako. So, takbo na ako kahit may klase, kahit exam pa yan, takbo na ako pauwi. So, ang ginawa ko nun is, para makita niya ako na naka-uniform, is kinausap ko yung cameraman na, pwede po bang picturean niyo ako kasi papakita ko lang sa tatay ko. So, dinala ko sa kanya yun. Tapos, nakita niya, tuwan-tuwa siya. So, bago siya namatay, nagkaroon siya ng memory man na ako. nakita niya Nakita niya ako. na nakapagtapos ka. Magiging proud siya sa akin. Gano'n mo kamahal ang papa mo? Sobra. Sobra. Masasabi mo ba na, di ba parang meron tayong sinasabi ni daddy's girl, alam mo yon. Ikaw kasi middle child ka eh, alam mo yon. Pero lahat kayo magkakapatid, maganda talaga ang naging relasyon niyo sa papa mo. Hindi naman po. Siyempre, puro kami lalaki. May mga masasamang moment din. Pero kasi ako, laging gusto kasi maging proud yung tatay ko. Pag middle ka kasi, ang hirap eh. Minsan, Paano yung ng middle child? Oo, kasi panganay ako, hindi ko naramdaman yan, hindi ko alam kung paano. tita ko po kasi nagpalaki sa akin pagdating sa Kasi lagi ako nasa tita ko dahil Kapatid ni mama mo? Kapatid ng kapatid papa ng mo? tatay ko. Okay. So, ang hirap kasi may mga bunso, may mga panganay, so nasa gitna ka. Parang as a middle child, parang lagi kang kulang ng attention eh. So, gagawa ka ng paraan para maging proud sa'yo yung tatay mo. So, Okay. kumanta ako. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit meron akong singing skills. Nag-drawing din ako. Parang gumagawa ko ng paraan para Mapansin. Pansinin mo ako. Alam, ako naman. Kasi kung hindi si panganay, na kay bunso. Ngayon ko na masyado naiintindihan yun. Mahirap. Sa ang hirap din nung nawala siya kasi yung gusto ko siyang pabilibin na matutulungan ko siya pero hindi ko kaya kasi colon cancer eh. Ang hirap. So, nagigig ka, yung kikitain mo, pambili ng oxygen. Magkano lang kinikita nila? Nag-ano lang sila, nagbubuhat ng palay. So, hindi talaga kami mayaman. Wala nga kami banyo eh. Sabi nga, pagka yung kanta nga ni Glock 9 ang kusina nyo sa umaga, hapunan, tapos sa gabi, banyo. Parang nakaka-relate ako. So, yung buhay ko ngayon, sobrang blessed ako kasi binigay sa akin ni Lord lahat na si tatay, kinuha niya. Siguro kung hindi niya kinuha si tatay, hindi ako magiging ganito kasi hindi ako magiging hardworking. Para iahon yung buhay ko na hindi ako mag-end up na mahirap pa din. So ayun, kaya nag-focus ako na binitawan ko yung gitara, nagtrabaho ako, naghanap ako ng trabaho na professional na masasabi kong permanente na bibigyan ako ng magandang fortune. Tsaka pinagbutihan mo, Yes Drew. po. Pinagbutihan mo. Yun naman yung nakita ko sa journey ng kwento ng buhay Yes mo. Parang
dahil nasa yun na, yung gusto mo lagi na nasa, yung excellent na siya, pagbubutihan ko to kasi ayokong bumalik. Ayokong maranasan din ng anak, di ba? Tunay Na mo. nandyan. Kailangan, iba na. Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ng UAE sa'yo? Opo, lalo yung mga kaibigan ko. So sila yung nagpupulfill ng kalungkutan na malayo ako sa family. Mag-isa ka lang dito sa pamilya nyo? Opo, ako lang. Sa 6 kayo, ikaw lang ang nangahas na Mag-abroad. mangibang Opo. bansa. Opo. Oo. Yung nagtulak sa'yo na talagang mangibang bansa, Yung kapatid ko po, si Anton. yung taga-ABS. Yes po. Oy, si Anton. Thank you, Anton. Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng Acoustic Heartthrob Champion dito. First, di ba? Dahil sa pagkakaalam ko, pwede kasing maging palagi na magkaroon tayo. Pero syempre, palaging special kapag ikaw yung nauna. Kaya special thanks kay Miss Frel at Sir Marvin ng DSF Alriga Night Market. Di ba? Tunay po. Grateful ka sa kanila. Napakababait ng mga tao. Sobra po. Sabi ko nga po sa kanila, salamat sa pag-expose ng talent ko kasi nakilala ako ng Dubai. Ang daming nag-chat, artista ka na. Oh, hindi ako artista. Artista. Bless lang. Oo, humble. Pero, ready ka na ba? Ready na ba ang isang Drew para magkaroon ng isang opportunity? Kasi you know what? You'll never know kung ano pa yung mga mag-o-open na doors for you. Especially sa estado na meron ka ngayon bilang kampiyon ng kauna-unahang acoustic heartthrob natin. At saka hindi po natin maitatanggi, talagang nasa kanya ang lahat ng qualities ng isang acoustic heartthrob. So ready na ba ang isang Drew dun sa mga ibang opportunities na pa pwedeng dumating? Opo. Mahirap Narinig naman pong nyo, tanggihan. Mahirap pong tanggihan kasi nilatag na sa akin ni Lord eh. Ano ang paborito mong kanta? Alam ko na sa mga artist, ang dami-dami kong mga kaibigan ng mga singers eh. So pagka tinatanong ko anong favorite nyo, meron sila laging sinasagot sa akin. Kahit na siguro libo-libo ng mga kanta ang naawit nila. Pero meron. Sa'yo, Drew, ano yun? Siguro po, every time kasi na mag-isa ako sa room, ang pinaka-paborito ko pong kasing kanta is In My Life ng The Beatles. Kasi ano yun life story. Yung mga naiwan, mga namatay. Pwede mo ba kaming sampulan nun? Opo, pwede po. Sige, game! There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remains. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. 'Cause in my life, I love you more. Galing! Pinatunayan mo na namang muli na talagang ikaw ang talagang tunay na itatanghal talaga natin na acoustic heartthrob. Thank you so much for sharing that one. Salamat po, ma'am. Meron ako isa pang tanong sa'yo, no? Ano naman ang lagi mong ginagamit na awitin sa paghaharana kay Mrs.? Sinulatan ko po siya ng song nung dati po. So, sumusulat din? Yes sumusulat. Original talaga to, Original para sa song kanya po. lang. Yes po. Ano yung title ng song? 5 a.m. blues po. 5 a.m. kasi lagi akong night shift nun 5 a.m.? Yes po. Blues is sadness kasi malungkot siya nung na-meet ko siya. Oh, ikaw ang nagpasaya. Yes po. Kay Mrs. Ala, wala ka nang pwede pasayahin, ha? Yes Nakikita po. mo to? Naku naman. So, talagang walang ibang kanta kung hindi ito ay para talaga sa kanya Para lang. lang po sa misis ko. Konting lyrics lang nung 5 a.m. blues na Yeah, yun. sige po. Bye, go. Bilis ka usap. Galing. Whenever we're together, this life feels even much better. We're going to sing together. This life feels even much better with you. With this 5 a.m. blues.
with his 5 a.m. blues. With his 5 a.m. blues. Ang ganda ng message! Grabe! Parang talagang sinisecure mo siya. Yes po. Na with you around, together, kayong dalawa, Masaya po. Masaya. Ang galing naman. Walang problema. Or kahit na nandyan yung problema, pero basta magkasama kayo, malalampasan. Kakayanin. Ay, nako talaga naman. Paano namang hindi mai-inlove sa'yo talaga naman? Ang ganda, ang galing, ang ganda. Ikaw ba ngayon ay sumusulat pa ng kanta? Yes po. Occasionally po. Minsan hindi ko na nare-record eh. So, Pero parang may practice kopya ka lang. naman. May Yes mga po. ano naman na nandyan Practice lang. lang. Practice lang. Ano yung pinaka creativity mo? Usually kasi sa mga creative na mga tao, may mga oras minsan madalas madaling araw na nandun yung creativity. Ikaw ba ganun din? Ako po, pagka may narinig ako na stories, like sad stories ng ibang tao or stories ko na na-experience ko, automatically, bigla na lang may melody, may maisip melody, ka? may lyrics. So parang ang ganda nito sa sa istorya nila. May melody. Ba't wala akong ganun? Gusto din. Ang weird kasi maging songwriter eh, kasi bigla ka na lang may kakanta sa utak mo na. Talaga ba? Yes po, natutugtog ka, hanapin mo, ganito yun. Sige, sulat tayo. Siguro para din yan sa mga chef, yung kapag kami natikman, biglang alam na nila din kaagad kung paano yung timpla. Parang ganun po. Iisipin ni Mama J ko ano yung meron akong ganyan. Ano yung gusto mong i-relay na mensahe sa mga nangangarap din na ituloy ang mga passion nila? Kasi sa'yo, pagkanta, pag-awit, nabigyan ka ng opportunity. Alam mo yun, maraming naniwala sa'yo. And humanga din ako sa'yo na unang lipad ng eroplano mo dito. Pero talagang naglakas loob ka at pinursu mo yung mga dapat mong gawin sa buhay mo. Walang humadlang, basta focus ka. Para sa lahat ng nangangarap katulad ko, lalo sa mga may skill or passion na gustong i-pursue, lagi nyo lang tatandaan na lakasan nyo lang yung loob nyo kasi napakadaming struggle sa daan na magpapatigil sa inyo. Pero yung passion nyo, lagi lang yung parang bula or para siyang hangin na minsan hindi ka maiihipan, minsan iihipan ka. So once na naihipan ka, diretso ka lang, magpapush ka lang. Saka lagi ka lang maniwala sa taas. Huwag kang give up, yun lang. Maraming salamat, Drew, sa pagpayag na ma-share ang buhay mo dito sa show natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at alam ko na na-inspire na naman kayo sa episode natin ngayon. Maraming salamat kay Drew dahil alam ko na tayong mga Pilipino, marami tayong mga tinatagong mga talent dyan. Ako baka bumako, wag na natin itago ng itago. Ilabas natin kapag may opportunity na po pwede nating i-share ito sa lahat ng tao. Kung gusto ninyong i-share ang kwento ng buhay ninyo, huwag mag-atubili, mag-message lang po tayo sa Love Josie sa ating mga social media platforms na Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Okay? And maraming salamat sa pagsama sa amin dito lang sa Kwentuhan with Mommy J. Bye! 'Cause in my life, I love you more.